Colossians chapter 3 verse 18 to 25. The title of this message, ito ang mensahe natin, Do Everything for an Audience of One. Ano sabi po dyan sa mensahe po natin? Gawin natin ang lahat para sa isang tagapanood lamang. At ang atin ng paggawa na gagawin ay para sa Diyos natin. Siya yung ating audience of one sa oras na ito. Okay. Sabi dito, ang isang tao ay hindi kayang pasayahin ng lahat. Subukan nyo, sino mo dito ang nag-attempt na gumawa siya ng isang bagay for the sake na mapasaya niya lahat ng mga tao na nandoon sa crowd na pinuntahan niya. Sa totoo lang mo, kahit anong husay mo, kahit anong galing mo, hindi mo pa rin lahat mapapasaya. Bakit po? May reason. Sabi dito, dahil bawat isa ay may kanya-kanyang paraan kung paano nila gustong mapasaya. Ibig sabihin, kahit may alam kang way para magpasaya ng tao, hindi lahat ng pagpapasaya mo ay pwede sa ibang tao. Dahil may mga tao, hindi nila gusto yung way ng pagpapasaya natin. So, ibig ko sabihin, mahirap magpasaya ng tao. Amen? Amen. Hindi ho madaling magpasaya ng tao. Kaya ho sa oras na ito, kalimutan natin magpasaya ng tao. Ang atin sa oras na itong tutukan, paano ba magpasaya ng Diyos? Yan ang ating mahalagang mensahe sa oras na ito. Paano ba natin mapapasaya ang ating audience of one? At yun ang habol ko sa oras na ito, sa mensaheng ito, at balikan natin ho ang mensahe natin. So ang background po nito, Colossians chapter 3, 18 to 25, tingnan muna natin yung background. Tinuturo dito ni Apostol Pablo kung paano ang nararapat na samahan ng isang pamilyang Kristiyano. Yan ang context po ng Colossians chapter 3 verse 18 to 25. Yung context po niyan ay patungkol ho sa pamilyang Kristiyano. So sabi dito, ang tinuturo ni Pablo dito ay samahan ng mag-asawa. So sa samahan ng mag-asawa, sabi ni Paul, sa mag-asawa, ang pinaka-the best na pagsasama ng mag-asawa, una, ang babae kailangan magpasakop sa kanyang asawa. Pangalawa, ang lalaki, kailangan niyang mahalin ang kanyang asawa. Pag ginawa daw yun ng mag-asawa, ang kanilang samahan ay mas magiging maganda. Wow. So, ibig ba sabihin, ang lalaki hindi na rin magpapasakop sa babae? Hindi po, magpapasakop pa rin. Yung babae, hindi na ba magmamahal sa asawa? Hindi po, magmamahal pa rin. Pero ho, mas ahead dapat na makikita sa kanila yung kanilang task. Yung babae, kailangan niya mag-submit sa kanyang asawa. Yung lalaki, dapat mas mahal niya ang kanyang asawa. Okay, yan ang context. Pangalawa, samahan ng mga anak at magulang. So nauna yung samahan ng mga anak sa magulang kasi sabi ni Apostol Pablo, dapat sa mga anak marunong sumunod sa mga magulang. So ano ibig sabihin ng sumunod? Ibig sabihin, ang trabaho ng magulang ay i-lead natin ang ating mga anak para sila ay sumunod. Dahil the moment na mali ang ating pinapasunod, mali ang kanilang susundin. Okay, sunod. Samahan ng magulang at mga anak. Okay. Pag binasa nyo ho ang verse na yan, sabi doon, mga magulang, huwag kayong masyadong mahigpit sa inyong mga anak. Meron pa rin ba dito nandito ngayon na magulang na sobrang higpit sa inyong mga anak? Bawal ho ang sobrang higpit dahil madi-discourage ang kanilang anak para ho magpatuloy sa buhay. Okay. May kasunod pa hong samahan ng katulong at samahan ng amo. At para daw ho maging maayos ho ang samahan ng isang pamilyang Kristiyano, yung taga-utos at yung amo, yung amo na taga-utos at yung inuutusan, dapat pareho silang maganda ang asal. Yung amo ho, dapat hindi siya, tawag dito ho, mapang-api. Kaya uutos ka na nga, inaapi mo pa yung inuutusan mo. At yun naman hong inuutusan, lalo't pataas ho ang umuutos, ina-expect mo sa atin na sumunod. So yan po ang context ng ating aaralin sa araw na to. So do everything for an audience of one. Okay. Bakit sabi dito, why must we do everything for an audience of one? Bakit nga ba ho kailangan natin gawin ang mga bagay na to sa isang taga-panood lamang o sa Diyos, tanging sa Diyos lamang natin ho dapat gawin? Una, so that we are not burdened by our task. Yun ang unang reason kaya kailangan ang ginagawa natin ay gawin natin sa Diyos lamang. Una, sabi dito ho, para hindi tayo mabigatan. Subukan nyo hong gawin ang mga bagay na napakarami yung amo. Sino dito nakaranas na ang dami nag-uutos sa kanya? Hindi niya na alam kung sino ang susundin. Dahil sa dami na nag-uutos, ay syempre ho, hindi niya alam kung sino talaga ang totoo niyang amo. Di ba ho, pag nakarinig ka ng ganon, ano ang una mong mararamdaman? Mabibigatan ka. The moment na ikaw ay mabigatan, anong kasunod? Mananawa ka. Okay? Sino dito nagtatrabaho sa kumpanya?
Isa lang ang iyong amo, pero yung mga katrabaho mo parang amo. Audience of one. Okay? Balikan natin ha, kailangan lagi ho, kahit sa trabaho, pinag-uusapan natin ho, ay hindi lang ito pang simbahan, pang pamilya, kahit sa trabaho, pwede mo siyang i-apply. Bakit? Anong unang reason? Para hindi ka mabigatan. Okay, paano ho hindi tayo mabibigatan? Okay, sabi dito ho, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, paano ho tayo hindi mabibigatan? Sa pagpapasakop, lagi yung mga babae, lagi kayo nagpapasakop sa inyong asawa, lagi, yung word ko na lagi, hindi nyo ho pwede ho yan baliin. Pastor, magpapasakop lang ako sa aking asawa kung wala akong kung dyan. Nabasa niyo po ba ang verse? Walang kung, walang option. Mga babae, wala kayong pili, wala kayong tawag dito choice, kundi sumunod sa utos ng Panginoon. Kasi sabi diyan, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Paano siya magiging magaan? Basahin uli natin. Mga babae, pasakop kayo sa Diyos. Okay? Para mabago yan at para yan ay gumaan, tanggalin natin yung word na asawa, palitan natin yan ng Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyong Panginoon. Gagaan, hindi. Gagaan. So para hindi ka mabigatan, kung ang asawa mo ay hindi malambing, isipin mo na lang ang Panginoon. Ako, yari. Kasi ho, sa totoo lang, magpapasakop ako sa asawa ko, na lalaki, hindi naman malambing. Pangalawa, hindi nga ako niyan pinagluluto. Kasi ho, lagi may kung. May kung. Pero sa Panginoon mo i-offer ang iyong pagpapasakop. Then, kapatid, ikaw din na magkakaroon ng benepisyo, hindi ka makakaramdam ng bigat. Kung, may kung pala, ibibigay mo ang iyong pagpapasakop sa Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyong Panginoon. So meaning, yung asawa ninyo ho, kailangan ninyong makuha ang idea na yung asawa ninyo, siya ay larawan ng Diyos sa iyong buhay, yung asawa mo ay larawan ng Panginoon sa inyong pamilya, at once na nagawa mo yung sekreto ng audience of one, magiging magaan ang way ng pagpapasakop mo. Pangalawa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Sa totoo lang ho, mabigat ho ba minsan to? Mabigat minsan sa lalaki na mahalin ang kanyang asawa, lalo't ang kanyang asawa ay marunong umalag. Sino dito nakapangasawa ng palaban? Mga lalaki, yung asawa mo ba ay mahinahon? Mahirap pag nakapag-asawa ka ng mataas ang boses. Ang sabi ng Panginoon, mahalin. Sabi, Pastor, sana may lagay dyan na kung. Wala eh. Wala nakalagay oh. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa kung wala namang kung. Dahil lahat tayo ho, naghahanap lagi tayo ng lusot para, mamahalin ko lang siya kung mabait siya sa akin. Mamahalin ko lang siya kung hindi niya ako pagsasalitaan na masama. Pagsatasan ng boses, walang kung. Kaya balikan natin yung mensahe. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong Panginoon. Siya ang audience of one. So once nabigat ka na, parang susukuan mo na yung asawa mong mahalin. Teka, hindi ka nga sinukuan ng Panginoon eh. Siya yung tunay mong karelasyon. Tingnan nyo ho, hindi pa rin natin makuha yung mensahe kasi si Lord hindi kailanman naging audience of one sa ating buhay. Sa totoo lang ho, mahirap yung mensahe na to, yung babae magpasakop sa asawa niya, yung lalaki laging mahalin ng kanyang asawa. Pag hindi natin nakuha yung mensahe, the audience of one, hindi natin to masusumpungan at hindi natin totally ito magagawa dahil paulit-ulit ang senaryo, kahit nagkabati na kayo ng paulit-ulit, babalik at babalik pa rin yung tampuhan, nagtatalo, nag-aaway, pero kung babalikan natin ang mensahe, yung audience of one, matututo tayo mamuhay ng samahang masaya. Masayang samahan. Okay, sa mag-asawa pa lang po ito. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Mabigat din to sa mga anak, tama? Kasi may mga magulang, hindi natin nila lahat, may mga magulang na ang gusto nila sa kanila, yung plano nila masunod sa kanilang mga anak. Pero may mga anak, may sarili din plano. Kaya hindi sila nagpapanagpo, mabigat minsan ang pagsunod sa mga magulang. So paano siya gagaan? Dahil ang pinag-uusapan natin, para gumaan ang isang bagay, kailangan natin may offer ang atin hong pagsunod o yung atin hong task ay hindi ho sa mga magulang natin, kundi sa Panginoon. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong Panginoon. Doon ho gagaan.
Pastor, hindi ko na minsan malaman ang sinasabi ng aking tatay at nanay. Parang taliwas sila sa gusto ko, pero ginagalang ko sila. Dahil nung narinig ko ang mensahe na Audience of One, tinuturi ko ang aking mga magulang, sila ang aking Panginoon. Yes, sa una mahirap, pero may magulang mo ba dito nagplano ng masama sa kanilang mga anak? Wala. Mahirap lang talaga ho. Habang lumalaki ang mga anak, mayroon niyang sariling plano. Pero mga kabataan, paalala ko lang sa inyo, ang mga magulang ho natin, kahit umiidad na kayo, may karapatan pa rin sila. Hindi para pakialaman, kundi para i-guide pa rin tayo. Dahil lang sabi nga sa kasabihan, papunta ka pa lang. Pabalik na daw sila. Ba't sila babalik, no? May masamang nangyari. Papunta ka pa lang, yung daraanan mo, na pagdaanan na nila. Hindi sila babalik. Bakit sila babalik, no? May kasabihan, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi sila babalik eh. Ang buhay ay tuloy-tuloy. Kung magpapayo ang magulang anak, papunta ka pa lang, yan dadaanan mo, pinagdaanan ko na yan, kaya makinig ka sa akin. Siguro gano'n na lang ang atin, no? Kasi yung papunta ka pa lang, pabalik na ako, siguro kaya babalik kasi masama yung nangyari sa dulo. Hindi ho, ang buhay ay tuloy-tuloy. Okay, so gagaan ang buhay ng babaeng nagpapasakop sa kanyang asawa kung ang kanyang pagpapasakop ay hindi na para sa kanyang asawa lamang, kundi para na sa Panginoon. Yung mga lalaki na minamahal ang kanilang asawa, gagaan ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa, lalo na kung ang kanilang minamahal ay hindi na lang yung kanilang asawa, kundi dahil si Lord na. Mga kabataan, mga anak, gagaan ang pagsunod natin sa ating mga magulang, kung ang pagsunod na ginagawa natin ay hindi na para sa mga magulang natin, kundi para na sa Panginoon natin. Okay, tuloy po natin. Mga magulang, huwag ninyong pagsalitaan ng labis ang iyong mga anak. Okay? So minsan, sumusobra din ho ang mga magulang, lalo ho pagdating sa pangangaral nila sa kanilang mga anak, dahil nga doon sa kanilang experience na naranasan. Pero ho, lagi ho natin mga magulang, lagi natin tatandaan na hindi ho pare-pareho ang mararanasan natin experience. At hindi katulad ho yan minsan na mangyayari sa mga anak natin. At alalahanin natin, para gumaan ito, mga magulang, huwag ninyong pagsalitaan ng labis ang Panginoon. Okay, pag naisip mo, ay teka, itong anak ko pala, ilarawan na to ng Panginoon, teka, maghihinay-hinay ako. Balikan ko lang, mga magulang, para makapaghinay-hinay tayo sa ating mga anak, i-consider mo rin yung anak mo, na larawan siya ng Diyos. Para hindi ho tayo ganoong kagalit magsalita sa mga anak natin, isipin pa rin natin, yung anak natin, imahe pa rin siya ni Lord, at representative siya minsan ng ating Panginoon. Okay, then last, sabi dito, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, maglingkod kayo sa kanila, may nakakakita man o wala. Ito na, punta tayo sa mga nagtatrabaho. Kasi ito ang pinakamahirap at ito ang pinakamabigat na nararamdaman ng ating mga kapatiran na nagtatrabaho araw-araw. Bakit po? Mahirap makahanap ng amo na mabait. Mahirap makahanap ng amo na galante. At mahirap makahanap ng amo na ang turing sa iyo ay tao. Di ba mahirap? Kasi bakit po, pag nagtatrabaho tayo, personally, pag nandun ka sa trabaho, di ang ramdam mo sa sarili mo, talagang ang sama misa na sinasabi mo sa boss mo, ang sama misa na mga sinasabi mo sa katrabaho mo, teka, baka hindi mo alam yung salitang Audience of One, baka sa kanila ka naglilingkod, kaya hindi magaan at grabing bigat, kasi hindi mo ginagawa ang ginagawa mo para sa Panginoon. Tama po ba? Kaya minsan mabigat ang ating mga ginagawa dahil ginagawa natin ang ating ginagawa para sa tao at hindi sa Panginoon natin. Mga kapatid, balikan ko lang, gusto mong gumaan, gawin mo ang lahat ng ginagawa mo para sa ating Panginoon. Amen ho? Sabi dito ho, kapag ginawa natin ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon at hindi sa tao, hindi na natin mararanasan ang bigat ng ating mga ginagawa. Sobra lang siguro yung sabi ko na to, no? Pero ho, personally, mararamdaman mo yung gaan kasi bakit po, hindi mo na piniplease ang amo mo, hindi mo na piniplease ang mga katrabaho mo, ang piniplease mo na si Lord. Mahirap itong gawin, pero balikan ko lang, ito ang tanging susi para maranasan mo ang gaan sa pagtatrabaho. Kaya, pag nagtatrabaho ka, nakabusangot ang iyong amo, masama ang mood ng iyong amo, kapatid, isipin mo na lang, nasa harapan mo si Lord, at kahit masama ang nararamdaman mong aura ng iyong mga tao sa paligid mo, teka, nakangiti sa akin si Lord at sa Kanya ako gagawa. Mahirap gawin, ano? Parang hindi nyo pa, nakukuha nyo ba? Mahirap po itong gawin,
Pero ito ang tanging susi para maramdaman nyo at ma-appreciate nyo na si Lord, kaya yung word na hindi kanya iiwan, hindi kanya pabayaan, ang Diyos ang nakatunghay sa lahat ng ginagawa natin. Amen. Pangalawang sagot natin sa bakit kailangan natin ihandog ang lahat ng ating mga gagawin sa audience of one. Pangalawa, so that we may receive the reward the Lord has prepared for those who work for Him. So mayroon palang inihanda ang Panginoon na gantimpala doon sa mga tao ho na ang ginagawa ay para sa Diyos. Saan po natin yan nabasa? Okay. Sa verse 24, ang sabi dito ho, okay, sa 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Yan ho ang sabi doon sa verse. Sa verse 24. So ano ibig sabihin po niyan? Sabi dito, kung ang ating mga amo, ang ating mga boss, ang nagbibigay sa atin ng sahod, yun ang sure. Kung sino ho yung amo mo, sino yung boss mo, malimit sila ho yung magbibigay ng sahod natin, pero huwag nyo kakalimutan itong isa na to. Si Lord ay sigurado din namang magbibigay ng ating gantimpala o reward. Si Lord ang magbibigay ng gantimpala. Yung sahod ay pangmundo. Okay, balikan ko lang ha, yung sahod ay pangmundo. Pero yung reward o yung gantimpala ay eternal. So, saan ho ang gusto nyo makuha? Pastor, pareho. Siyempre, pareho natin gusto yan. Gusto natin makuha yung sahod pang mundo, pero huwag niyong kalilimutan yung gantimpala na panlangit. Amen. Amen. Yung sahod ay pang mundo, the moment na nandito pa rin tayo, mga 70 to 80 years na ditong nabuhay sa mundo, siyempre kailangan mo ng pera. Pero hindi ho assurance na mabubuhay tayo sa mundong ito, nandito lang talaga, dapat makuha mo pa rin yung isang reward, which is yun ho ang may eternal value. Bakit ho kailangan natin gawin ang lahat ng ating mga ginagawa sa ating Panginoong Diyos lamang o sa audience of one? Una, para hindi tayo mabigatan. Yun ang una natin tinakin. Mabigat na ho ang challenge sa mundo, huwag na natin dagdagan sa pamagitan ng mga ginagawa natin para sa tao, para ma-please ko ang tao, hindi mo mapiplease kailanman ang tao dahil ang tao pabago-bago. I-please mo ang Diyos at sigurado po ako, hindi ka madi-disappoint. Sure ako, mararanasan ho natin na ang Diyos natin ho ang magre-reward sa atin. Then finally ho, sa last na points natin ho, why must we do everything for an audience of one? Then last, sabi dito, so that we do not experience the punishment from God. Mayroon nung parusa ang Diyos na nakalaan sa mga tao ho, hindi inihahandog ang lahat ng kanyang mga ginagawa para sa Kanya. So paano natin ho nasabi yun? Dito sa verse 25, sabi dito, ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So makatarungan ng Diyos natin, ano? Okay. Sabi dito ho, ito ang mga taong gumagawa, pero, okay, mayroong option, ano? May pero. Pero para sa tao lamang ang kanilang ginagawa at hindi para sa Diyos na dapat paghandugan ng lahat ng ating mga ginagawa. Meron palang consequence o mayroong punishment yung mga tao na hindi ino-offer ang kanilang mga ginagawa para sa Diyos. Bakit po? Meaning, na i-tsapwera ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa once na yon na hindi natin ino-offer o hindi natin inihahandog sa Panginoon. Ito ang mga taong gumagawa pero para sa tao lamang ang kanilang mga ginagawa, hindi para sa Diyos at dapat paghandugan ang lahat ng ating mga ginagawa. So kasalanan po pala sa Diyos, yung ginagawa mo yung lahat ng mga bagay, pero hindi mo ito ini-offer sa Kanya. Bakit kaya kasalanan sa Diyos yun? Sa tingin nyo, bakit kasalanan yung isang bagay na ginagawa mo naman ng the best, pero hindi para sa Diyos? Tandaan natin yung word na idolatry. Iiwasan mo natin na ginagawa mo yung the best mo para ma-please yung tao, meaning siya yung ating idolatry. Diyos ang tawag ng Panginoon doon sa mga tao ho, na sobrang naman natin i-please, na kahit na to the point, kaya natin, halimbawa, lumuhod, kaya natin halikan ng kanilang mga tuhod or kanilang mga paa, mapasaya lang natin sila. Sa Panginoon, yan ay kalapastanganan at mayroong consequence na nakaabang. Ano? May punishment ang Panginoon dyan. At ang punishment ng Panginoon, syempre po, lagi natin tatandaan, pag si Lord ang kumilos at ang punishment na yon, ay syempre hindi basta-basta, eternal din po ang punishment na nakaabang doon sa mga tao niyo. So,
Mahalaga hong paalala na ito ho ang atin hong pairalim. Once na may ginagawa tayo, gawin mo yung the best mo, balikan ko lang, huwag mo nang i-offer sa tao, madidisappoint ka lang. Pastor, ginagawa ko ang lahat ng the best ko, kahit ito ay sa secular na bagay, sa secular na mundo, ginagawa ko ito para sa Panginoon ko, then tama ang iyong ginagawa. Sa conclusion natin, sabi dito, nasubukan mo na bang gawin ang lahat, pero kulang pa rin sa harap ng mga tao? Okay, bumalik tayo sa tanong. Nasubukan mo na bang gawin ang lahat pero kulang pa rin sa harap ng mga tao? Pangalawa, tinodo mo na ba pero di pa rin sapat, sabi ng mga tao sa paligid mo? Then ano ang kadugtong? Tama na po. Yung binigay mo na yung lahat, tinodo mo na. Binigay mo na yung 100% mo, pero hinahanapan ka pa rin ng isa pang percent. May ganun pala. Di ba mo yung 100% ay perfect na siya, pero hinahanapan ka pa rin ng beyond. Para sobra-sobra naman to. Okay, kasi bakit po? Sinasabi sa atin ng Panginoon, kung sa tao mo nga ibibigay ang lahat ng bagay na yan, madidisappoint ka lang kasi hindi sila masasapatan. So sabi doon, anong unang sinabi? Okay, nasubukan mo na bang gawin ang lahat pero kulang pa rin sa harapan ng mga tao? Tinodo mo na pero di pa rin sapat? Sabi ng mga tao sa paligid mo, ang aking conclusion, tama na po. Ano sabi dito? Tigilan na natin ang paggawa ng ating mga gawain para po sa mga taong walang ibang inaabangan, kundi ang ating mga mali at pagkukulang lamang. Tigilan na natin. Pastor, paano to? Hindi na ako magtatrabaho? Magtatrabaho ka pa rin, pero hindi na doon sa amo mo, hindi na doon sa mga tao sa paligid mo, kundi kahit nandun yung amo at mga tao sa paligid mo, ang iyong pakialam na lang, Lord, para sa iyo ang trabaho na gagawin ko. Ano mangyayari? Gagaan ang trabaho. Pangalawa, matatanggap mo yung gantimpala. Anong gantimpala ang una mo matatanggap? Peace of mind. Tama po ba? Gumaan. Ay, parang hindi pa rin sila nakangiti sa akin. Okay lang. Gumaan na nga eh. Tinignan mo pa rin yung mga hindi nakangiti, mga disappointed na mga tao sa paligid mo, huwag mo na silang tingnan. Anong mararamdaman mo? Peace of mind. Unang regalo mo matatanggap, nakakatulog ka na mahimbing. Di ba? Sarap, no? Pag galing ka sa trabaho mo, hindi mo bitbit ang trabaho mo sa kwarto mo, kasi bakit po may reward ka na tanggap kay Lord. Binigay mo kasi kay Lord ang trabaho mo, nakakatulog ka na mahimbing. Regalo kaya yon? Reward kaya tawag doon? Reward. Subukan mo, galing ka sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, hindi ka natulog, dahil sa bigat ng naranasan mo sa trabaho, babalik ka doon. Hindi ka nakapagpahinga. Wala kang reward. Okay? Balikan ko lang ho, gagawin pa rin natin itong mga to sa mga tao. Pero by faith, Lord, para na po to sa iyo. Okay, tigilan na ho natin yung pag-please ng tao dahil sabi ko sa inyo, sa dami natin gustong i-please ng mga tao, mahihirapan tayo dahil hindi natin kaya kong abutin yung kanilang standard. Okay, kung naabot man natin ang standard ng iba, mayroon pa rin mga ibang mga tao sa paligid natin na iba yung standard nila. Kung ang mga tao sa paligid natin ang lagi natin i-please, lagi natin gustong pasayahin, hindi natin yun magagawa. Laging meron at meron silang masasabi. So ang application natin, gawin na natin ang lahat ng ating mga ginagawa para sa ating Panginoon at hindi para sa mga tao lamang upang, number 1, hindi tayo mabigatan. Babalikan natin yung tatlo. So ang sarap sa pakiramdam, alam mo, ginawa mo na yung the best mo. In-offer mo sa company na pinagtatrabahoan mo yung pinaka-the best na trabaho mo. Then, huwag mo nang antayin yung maririnig mo mga papuri kung meron man. Huwag mo nang antayin yung mga naka-thumbs up na kamay para lang masatisfy ka. Hindi mo na kailangan gawin yon. Basta ginawa mo ang the best mo at inalay mo yung ginawa mo para sa Panginoon, then hayaan mong magkaroon ka na ng peace sa iyong puso. Lord, ginawa ko po yung the best para sa araw na to. Okay? Hindi ka na mabibigatan, matatanggap mo ang iyong gantimpalang inilaan sa iyo ng Panginoon at hindi na natin mararanasan ang, sorry sa word, ginamit ko yung word na gantimpalo. Ang totoo, wala akong word na gantimpalo. Pero sa madaling sabi, yung word na gantimpalo ay parusa. Okay. Hindi pa man natin maranasan yung eternal punishment, yun nga sabi ko sa inyo kanina ho, yung hindi natin maranasan ng gantimpalang mula sa Panginoon ay parang gantimpalo na sa buhay natin. Isipin mo, nagtrabaho ka ng pinaka-the best sa iyong buhay, minahal mo na ang iyong asawa, nagpasakop ka sa iyong asawa, yung mga anak, sinunod na magulang, yung mga magulang, ginawa na yung pinaka-the best na pagpapakumbaba sa mga anak. Pero unsatisfied pa rin yung naramdaman natin. Bakit po? Hindi pa rin natin kasi nakukuha
yung mensahe ng Panginoon na kailangan ng lahat ng ating ginagawa ay huwag natin gawin sa tao, kundi gawin natin para sa Panginoon. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo makaranas ng isang buhay. Ito ho, papasok tayo doon sa conclusion, isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya. Hindi ho, ang buhay na ganap at kasiyasiya ay patungkol lamang sa pera. Yung mabuhay ka na may kapayapaan sa puso, yung mabuhay ka na mayroon kang kagalakan sa kaloob-looban ng iyong puso ay the best pa sa yaman na pwedeng ialok sa atin ng mundo. Bakit po? Maraming mayayaman hindi makatulong dahil napakaraming problema sa isip nila. Amen? At kaya nga sabi ng mensahe, do everything for an audience of one. Gawin natin ang lahat ng ating gagawin para sa ating audience of one, para sa ating Panginoon lamang. Amen po? Yan ho ang mensahe natin at sa Diyos po ang pinakamataas.